Welcome back mga kaaldab. Siyempre, balikan po natin itong naganap kanina mga kaaldab sa Showtime. Nakakatawa, ang dami pong nag-react na talagang ibinigay nga po raw ng Showtime o ng mga host kay Vice Ganda ang banggitin ng pangalan ni Alden Richards. Di po ba? Siyempre, hindi po mawawala ang WhatsApp, madlang people. Common sense na lang po yun. Sa mga normal na lang po yun. Di po ba? Ang dami po kasing reaksyon at komento po sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Alam naman po natin na yung mga ibang legit dabber cards, ayaw po talaga yan. Hindi po talaga sila masasabi natin na keso ganito, keso ganon. Di po ba? Sari-sari kasing reaksyon at komento nga po ang kumbaga sinasabi po sa social media, lalong-lalo na nga po pagdating kay Alden, yung mga ibang legit dabber cards. Normal lang po yung mga nagsasabi ng ganyan, di po ba, na wala naman po kasing ibinato si Alden na ikagagalit ng TVJ. Promotion lang po talaga at sumali lang po siya sa o naging isa lang po siya sa mga ano, di po ba. Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay na mahirap nga po talagang ipaliwanag, di po ba? Pero relax lang, di po ba? Yun lang naman po yung importante doon eh. Wala na sagasaan si Alden, talagang kailangan lang. May kapalit naman po yun eh. Di po ba? Yung kapalit naman po nun, pag-guest ni Alden Richards sa EAT. Di po ba? Siyempre, tatlo na po sila ron. Si Miles, si Sharon, at siyempre, walang iba kundi ang Pambansang Bay. Oops, issue na naman. Yan, Mr. Destiny. Pambansang Bay, Alden Richards. Sa mga Alden fanatics po, ang dami ko po kasi nabasa na komento na patungkol nga po sa TVJ. Wala daw pong utang na loob si Alden sa Itbulaga, sa GMA lang po raw. Alam niyo, sa totoo lang po mga kaaldab, hindi naman po talaga maganda yung mga sinasabi ng mga ilang Alden fanatics na wala pong alam. Kumbaga sinasabi po kasi nila na wala naman daw pong utang na loob si Alden Richards sa TVJ o sa AAT kasi dating Itbulaga di po ba? Alam nyo, babasagin ko lang po itong mga issue na to. Ito kasi mga Alden fanatics, hindi po nila alam ang buong kwento. Mabilis lang silang mag-react, mabilis lang silang magsalita, pero wala po talaga silang alam. Yan po yung katotohanan na hindi po nila matanggap. Sabi ko nga po sa inyo, oo, yung iba 2010, may project na si Alden, nagtatrabaho na siya sa GMA, sikat na raw po siya. Oo, nandun na po tayo, sikat na po siya. Pero pagsapit po ng 2012, 2013, bumagsak po yung karir ni Alden. Hanggang umabot po ng 2014, guest na lang po siya. Wala siyang, kumbaga, naging formal na show. Ang ibig kong sabihin, o teleserye. Di po ba? Dati nagkaroon siya ng mga teleserye, yung kay Tisoy, si Luz de los Reyes, di po ba? Medyo nasa dulong dila natin, di natin masabi, may Beloved. At si Jenny Lim Mercado pa po yung kapartner niya, di po ba? Pero dumating yung point na bumagsak po talaga yung karir ni Alden Richards. Masakit na salita, pero yun po yung totoo, bumagsak po talaga yung karir niya. Para lang klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat. Nung bumagsak po yung karir ni Alden, ang ginawa na lang po sa kanya, guest na lang po sa Party Pilipinas, tuwing Sunday po yun. Tapos sa Bubblegum at ilang mga show po sa GMA Network. Para lang magkaroon siya ng ano, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, down ng February 2015, paano na po talaga siya. Yung tipong hindi na siya binibigyan ng importansya ng GMA. Totoo to mga kaaldab, hindi na siya nag-guest sa Party Pilipinas. Kumbaga dumating yung point na si Alden mismo na yung parang yung mga artista po ng GMA, hindi po ba? Yung mga katulad po ng ika-6 na utos ng Diyos. Dati ang daming mga artista na andon, ang daming mga makikita mo, mapapanood mo na talagang sikat na bigla naglaho. Di po ba? Napakarami nung napanood sa battle, bawal judgmental, na nag-resign na lang po sila kasi hindi na sila nabibigyan ng tanggap na nila na
laos na sila, tanggap na nila na hanggang doon na lang yung career nila. Di po ba? Ganyan din po nangyari kay Alden. Tanggap na ni Alden yung career niya na pabagsak na kung saan sinalo siya ng 8 Bulaga dati, pambansang bay, tuwing Webes lang. Di po ba? Noong mga panahon na yon, kasagsagan pa nila Michael B, ni Jano Gibbs at yung iba pa pong mga sikat sa GMA na paunti-unti nga po mga kaaldab na maraming project hindi na nila kaya bihira na lang po pumunta sa Itbulaga ng mga panahon na yon. Kaya ang ginawa po si Alden Richards, nagkaroon ng 2 segment, Webes at Sabado, paunti-unti, pero darating na po yun. Kumbaga pagka natapos yun, resign na po talaga siya. Yung parang sinasabi niyang ito na lang yung pagkatapos nito wala na, di po ba? Nung kasagsagan po at dumating po si Maine Mendoza sa buhay niya, dito lang naman po sinamantala ng GMA. Dito lang naman po talaga ginamit ng GMA si Alden. Totoo po yan mga kaaldab. Kaya malaking utang na loob ni Alden sa Itbulaga. Hindi na po pwedeng sa walang bahala yan. Kasi hindi naman po siya binigyan ng pagkakataon. Kung sikat po si Alden ng mga 2015, hindi na po mabubuhang Aldab. Hindi po ba? Walang Aldab kung sa tingin po nila sikat na dun si Alden. Kasi sino-sino nga po ba yung mga sikat na artista ng 2015? Para lang klaro. Di po ba? Wala silang masabi. Showtime talaga nangunguna na yan. Kaya nga po nung dumating yung Aldab, at talaga naman pong kumbaga kinalaban po. Sabi nga po ni Vice Ganda, hinihintay na lang po sila mag-meeting ng ABS-CBN president o ng management na sinasabi yung huling araw nyo na lang to, may papalitan na kayo, etc. etc. Kahit na po si Johnny Manahan, di po ba? Na wala ba tayong ganyan? Wala ba tayong artista na pantatapat sa Aldab? Wala ba tayong kumbaga siya yung kumukuha ng mga artista Di po ba? Yun yung kasagsagan ng Aldab ng mga panahon. Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay na mahirap nga po talagang ipaliwanag. Mahirap nga po talagang magkomento. Pero gaya sinabi ko, may kanya-kanya tayong opinyon, may kanya-kanya po tayong pananaw. Di po ba? Ang sa akin lang naman po, kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang naman po ako nagbibigay ng mga kaganapan. Di po ba? Kaya gaya nga po ngayon, binabasag natin sila. Tapos sasabihin nila, fake news daw po ako. Lahat daw po ng mga lahat daw ng ina-update ko, puro hindi daw totoo. Wala naman pong, kumbaga, fake news sa mga sinasabi ko. Kasi literal naman po ito di po ba? Base rin po ito sa mga naging komento at mga nakaraan. Na totoo naman pong naganap at totoo naman pong nangyari. At hindi naman po ako nag-e-edit, di po ba? At ang sinasabi ko naman po, wala pong pilitan. Kung ano po yung pananaw po ninyo, kung ano yung paninindigan ninyo, nire-respeto ko po yun at ginagalang. Di po ba? Walang mali po sa mga sinasabi ko dahil hindi naman po ako namimilit. Kung ayaw po nila, okay, di po ba? Wala naman pong pilitan at hindi ko naman po sila binabayaran para maniwala sa akin. Di po ba? Real talk mga kaaldab. Bilang ganito na lang po yung updates natin. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.